Sa loob ng maraming taon, ang bawat penny na save ay tulad ng isang binhi na nakatanim na may pag-asa. Ibinigay ni Aulungkot ang maliit na kasiyahan, hinigpitan ang kanyang sinturon hanggang sa masaktan ito, at naging mga pangarap sa konkretong mga layunin, lahat upang mag-alok sa kanyang mga magulang. Kapwa may malubhang pisikal na mga limitasyon, isang disenteng bahay sa lungsod, na malayo sa pag-agaw ng buhay sa kanayunan. Ang susi sa mga pangarap na ito ay naging materialized sa mga bricks at mortar ay dapat buksan ang mga pintuan sa isang bagong buhay. Ngunit habang tumawid siya sa threshold ng kung ano ang magiging pinakadakilang tagumpay niya, hindi niya natagpuan ang pasasalamat na nararapat sa kanya, ngunit isang pagtataksil na masaktan kaysa sa anumang sakripisyo. Magandang gabi mga tagapakinig. Ako si Ander Branco, at nasa Labirintos na Pamilyar, ang podcast na nagbubukas ng hindi nakikita na mga webs na pinagtagpi sa pagitan ng apat na pader. Ngayon, nagdadala ako ng isang tunay na kwento na nagpapatunay kung paano ang ambisyon ng ilan ay maaaring durugin ang mga pangarap ng iba, at kung paano ang katahimikan, kung minsan, ay ang pinakadakilang kasabwat sa kawalan ng katarungan. Si Alina ay hindi ang tipo na yumuko sa mga pangyayari. Nang makilala niya si Mark, ang anak ni Ina Glebovna, isang babae na ang pangalan ay tunog tulad ng isang pangungusap sa kanyang sariling tahanan, dinala niya ang bigat ng hindi pangkaraniwang pagpapasya sa kanyang mga balikat. Ang biyenan, isang dating guro sa isang piling paaralan, ay tiningnan ang batang babae sa unang pagkakataon na nakita niya siya at sinabi, nang walang mga minsing na salita, isang simpleng batang babae, mabuti lamang para sa pagluluto ng borscht. Ako ay namamahala dito. At ganoon din pinasiyahan ni Ina ang bahay na may isang kamao ng bakal, at lahat asawa, anak, potensyal na manugang na babae sumayaw sa musika na pinili niya. Gayunman, si Alina ay hindi mawawala. Alam niya na ang pamumuhay na pabor sa bahay ng kanyang biyenan ay nagpapalitan ng isang haula para sa isa pa, ngunit tinanggap niya ang ipaanyaya nang hindi kumikislap kapag nagpasya si Ina. Hindi ko papayagan ang aking anak na manirahan sa isang inuupahang cubicle, kumakain ng anuman. Sa katunayan, walang pagpipilian. Sa pamamagitan ng Mark na kumita ng isang katamtamang sweldo, bilang isang programmer, at pagsasanay pa rin bilang isang nurse, nangangarap na maging isang doktor, ang upa ng isang pag-aari ay isang hindi matamo na luho. Ngunit mayroon siyang plano. Isang plano na mangangailangan ng mga taon ng pag-agaw, walang tulog na gabi at matitinding disiplina. Habang kinokontrol ni Ina ang bawat penny na ginugol sa supermarket at hiniling ang mga paliwanag sa bawat minuto sa labas ng bahay, nasaan ako? Ang aking anak na lalaki ay nagugutom. Nagtrabaho ang double time. Ang mga nakakapagod na paglilipat sa klinika sa araw, ang gabi ay lumilipat sa ospital sa kabila ng biyenan, na naniniwala na sila ay overtime sa parehong papel. Ang bawat tunay na save ay isang ladrilyo sa pagbuo ng isang mas mahusay na hinaharap. Hindi para sa kanya at Mark, tulad ng naisip ng lahat, ngunit para kay Sergey at Tamara, ang kanyang mga magulang. Siya, isang amputee pagkatapos ng isang aksidente sa bukid. Siya, bulag mula sa mga komplikasyon mula sa diabetes, parehong nakulong sa isang bahay na gumuho kasama ang kanilang lakas. 40 kilometro sa pinakamalapit na ospital, ang mga kalsada na naharang ng nyebe ng taglamig. Ang buhay ng bansa ay naging isang mabagal na parusang kamatayan. 3 taon. 1,075 araw ng mga nakatakdang kahihiyan, nang hindi ka nais-nais na hitsura mula sa kanyang biyenan, nang walang laman na mga pangako mula sa kanyang asawa, na nanumpa ng lihim. Sa lalong madaling panahon magkakaroon kami ng aming tahanan. 3 taon kung saan nilamon ni Alina ang kanyang pagmamataas, pinatahimik ang kanyang pagkapagod at pinanatili ang bawat barya na parang ginto. Hanggang sa wakas, ang himala, isang apartment ng 2 silid-tulugan, sa ground floor upang gawing mas madali para sa ama na lumibot, malapit sa mga parmasya, merkado at isang unit ng kalusugan. Lahat ng kailangan ng kanyang mga magulang upang mabuhay ng may dignidad. Mark, nahanap ko ang apartment, anunsyo niya, nanginginig sa tuwa. Mag-check-in ako bukas. Ngumiti ang asawa, hinalinhan, mahusay. Sabihin natin sa aking ina, magiging masaya siya na aalis tayo sa kanyang bahay. Ang tugon ni A ay isang suntok sagat, hindi ito para sa amin. Ito ay para sa aking mga magulang. Ang katahimikan na sumunod ay mahusay.
Si Mark, na ginamit sa pag-navigate sa magulong tubig ng kanyang ina at asawa, ay hindi alam kung ano ang sasabihin. Walang sigasig, walang pag-aalsa, ang pagbibitiw lamang sa mga mas gusto na hindi pumili ng mga panig. Ang mga sumusunod na buwan ay napuno ng mga lagnat na paghahanda. Alina juggled finances, bumili ng mga pangunahing kasangkapan, ginamit ngunit functional appliances. Bawat detalye at ito ay dinisenyo para sa ginhawa ng mga magulang. Hanggang sa dumating ang malaking araw. Nang walang babala, sumakay siya sa kotse at patungo sa kanayunan, determinadong sorpresa sina Sergey at Tamara. Tatay, nanay, ay, pack ang iyong mga bagay. Ngayon nakakakuha ka ng isang bagong bahay. Ang luha ng ina at mahigpit na yakap ng ama ay ang gantimpala sa maraming taon ng sakripisyo. Anak na babae, sinira mo ang iyong sarili para sa amin, bulong ni Tamara, hinawakan ang nabubuong mukha ng kanyang anak na babae. Hindi mahalaga. Ngayon ikaw ay magiging ligtas. Ngunit ang malupit na kapalaran ay may isa pang sorpresa sa tindahan. Nang buksan niya ang pintuan sa kanyang apartment, binayaran ng pawis at luha, nagyelo si G. Ang napakalaking sofa ni Ina ay namuno sa silid. Ang tumba, isang heirloom ng pamilya, sinakop ang isang sulok. Sa matandang buffet, inayos ng biyenan ang kanyang tsina sa pagiging natural ng isang tao na laging nandoon. Dumating na sila sa wakas, sabi ni Ina, nang hindi man lang tumingala, ang kanyang tono na puno ng disdain. Sinabi sa akin ni Mark na bumili sila ng isang ari-arian. Nagpasya ako na oras na upang lumipat. Napapagod na ako sa pag-iwas sa iyo ng mga lalaki sa aking bahay. Lumingon si Alina sa kanyang asawa, na iniiwasan ang kanyang tingin, may hawak na isang kahon na parang isang kalasag. Mark, ipaliwanag. Ang boses ay nasira ngunit matatag. Napagpasyahan ni Mommy na kailangan niya ng puwang. Sa palagay niya ay naubos na namin siya, stammered niya, ang kanyang mga mata ay naayos sa sahig. Ngunit ito ang bahay ng aking mga magulang. 3 taon ng pagbagsak, 2 trabaho, walang bakasyon, walang pahinga, lahat para sa kanila. Tumawa si Ina, isang tuyong tunog, ang iyong mga magulang ay nakaligtas ng maayos sa bukid. Hindi ko. Kailangan ko ng kapayapaan ng isip. Ang katahimikan ni Mark ay ang pangwakas na kutsilyo. Alam ni Alina na walang laman na hitsura, ang hunched posture ng isang tao na mas gugustuhin na itago kaysa sa mukha. Si Sergey, nakasandal sa kanyang saklay, umiling-iling, nag-iisa. Si Tamara, na wala sa kapaligiran na iyon ay dapat na maging kanlungan niya, bumulong, anak na babae, baka mas mahusay kaming bumalikdi. Hindi, pinutol ng ang kanyang tinig ngayon ay isang tempered na bakal. Ito ang iyong bahay. At hindi ako sumusuko ngayon. Nagsisimula pa lang ang labanan. Binili ko ito para sa iyo. Ang linya ay iginuhit na may pagputol ng kalinawan. Lumingon si Alina sa kanyang biyenan, ang kanyang mga mata ay malamig na tulad ng yelo sa isang lawa ng taglamig. Ina Glebovna, hinihiling ko sa iyo na kolektahin ang iyong mga bagay at iwanan ang apartment na ito. Ngayon, isang tuyong tawa ang nakatakas sa manipis na labi ng babae. Ano? Nagbibiro ka ba, batang babae? Nag-ayos na ako dito at walang balak na umalis. Ang mga daliri ni Ina Glebovna ay naghukay sa mga armrest ng armchair, tulad ng teritoryo na nagmamarka ng teritoryo. Hindi kumurap si Alina. Ang kanyang titig ay dumulas kay Mark, na kumikislap sa ilalim ng pagsisiyasat, ang mga balikat ay bumagsak, ang mga mata ay lumilipad. Mark. Ang kanyang pangalan ay parang isang pangungusap. Sa huling pagkakataon, may sasabihin ka ba o mananatili kang pipi tulad ng isang manika ng basahan? Kinurot lang niya ang kanyang mga balikat, isang nakalulungkot, halos bata na kilos. Ni Afoner. Siguro ang iyong mga magulang ay maaaring manatili sa amin ng ilang sandali. Ang iyong ina ay talagang nangangailangan ng kanyang sariling lugar. Ito ay ang dayami na sumira sa likuran ng kamelyo. Isang bagay sa loob ng Avembroke, hindi sa isang snap, ngunit may isang mapurol na tinik, tulad ng isang buto na bumabagsak sa ilalim ng mabagal, walang tigil na presyon. 3 taon. 3 taong nakakapagod na paglilipat, nilaktawan ang mga pagkain, ipinagpaliban ng mga pangarap. 3 taon ng pag-save ng bawat barya,
matatag na hitsura ng disdain, acidic na mga puna, ang pang-araw-araw na kahihiyan na ginagamot tulad ng isang panghihimasok sa sariling buhay. At ngayon, tulad nito, ang kanyang tagumpay ay hindi sinasadya na tinapakan, na parang hindi higit sa isang murang kapritso. Isang maingay na kalmado ang bumaba sa kanya. Ang naiintindihan. Sinusukat ang tinig, halos matahimik. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig ng bahagya habang binuksan niya ang kanyang cellphone, ngunit ang pagpapasya sa kanyang mga mata ay hindi nag-aalinlangan. Egor Viktorovich. Magandang hapon. Ito ay Sergiv na mula sa klinika. Naaalala mo ba ang aming pag-uusap tungkol sa apartment? Eksaktong iyon. Isang pahinga. Ang isang problema ay bumangon. Kailangan kita. Ngayon. Pinanood ni Ina Glebovna ang eksena na may nakangiting-ngiti. At sino ang tinawag mo, ha? Ang pulisya. Sa palagay mo ay drug nila ako dito. Ang kanyang tono ay matagumpay na parang nakita na niya ang kanyang manugang na baluktot sa kanyang kalooban. Hindi. Inilagay ni A ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa, ang kanyang mga labi ay kulot at isang bagay na hindi ngiti. Tumawag ako ng isang abogado. Isa ring pribadong tiktik at isang dating opisyal ng pulisya. Kinonsulta ko siya bago ako pumirma sa mga papel para sa bahay na ito. Si Mark ay nagsimulang ilipat ng hindi mapakali, lumilipat ang kanyang timbang mula sa isang paa hanggang sa isa pa. Ay ate, lutasin natin ito sa kapayapaan. Sinubukan na namin, pinutol niya ng tuyo. Pinili mo ang panig mo. Ngayon pipiliin ko ang akin. Makalipas ang 20 minuto, tumunog ang doorbell. Sa pintuan, isang nagpapataw na figura, Egor Viktorovich Samoilov, ang abogado. Hindi magagawang kasuotan, magtayo ng postura, isang hitsura na nakakita ng labis na humanga sa mga drama ng pamilya. Magandang umaga, binati niya, ang mga mata ay nag-scan ng silid na may katumpakan ng kirurhiko. Ano ang mayroon tayo dito? Ipinaliwanag ni Alina. Maikling. Kailangan ito. Nang hindi nakakakuha ng emosyonal. Ang abogado ay nakinig, tumango, at pagkatapos ay lumingon sa Ina Glebovna. Madam, ang pag-aari na ito ay nakuha ng Sergievna na may mga personal na mapagkukunan, nakuha bago at sa panahon ng pag-aasawa, ngunit eksklusibo sa kanyang pangalan. Malinaw na ang mga dokumento, ito ay isang pribadong pag-aari, hindi pag-aari ng pag-aasawa. Mayroon siyang bawat karapatang itapon ito, tulad ng nakikita niyang angkop. Ngunit ang anak ko ay asawa niya. Sigaw ni Ina Glebovna, ang kanyang mukha ay pula na may galit. Lahat ay dapat maging pangkaraniwan. Ang batas ay hindi sumasang-ayon, sagot ni Egor, nang hindi sinasadya. Ang mga mag-asawa ay maaaring magkaroon ng eksklusibong pag-aari. At ang isang ito, hawak niya ang isang folder ng mga kopya, ay Sergievna's. Ang kanyang titig ay dumulas kay Mark. Bata, iligal ka sa pag-aari ng ibang tao, sinusubukan na kontrolin ito. Ito ay bumubuo ng pagkakasala. Isang kinakalkula na pag-pause. Artikulo 139 ng Penal Code sa pamamagitan ng paraan. Mark paled. Ngunit ako ang asawa. Nawala kang karapatan sa pag-aari na ito, pagtatapos ng abogado, isara ang folder na may isang pag-click. Mayroon kang dalawang pagpipilian, binibilang niya ang kanyang mga daliri, na parang nagpapaliwanag sa mga matigas na bata. Alinman ka umalis ng kusang loob, kinukuha ang iyong mga bagay, o tinawag ko ang pulisya ngayon upang iulat ang pagsalakay. At mayroon akong mga kontak sa tanggapan ng taga-usig na gustong tumingin sa kasong ito. Nasa kamay na ang cellphone. Ina Glebovna snort, ang kanyang mga kamay na lumilipad sa mga kilos sa theatrical. Ito ay walang kapararakan. Mark, huwag makinig sa upstart na ito. Pinagpapawisan niya kami. Walang paraan na itama ni Egor, mahinahon. Nilinaw ko lang ang legal na sitwasyon. Ang kanyang daliri ay umikot sa screen. Tatawagan ba natin ang kotse ng pulisya o lutasin natin ito ng sibilyan? Tumingin si Mark sa kanyang ina. Pagkatapos, kay Alina, at sa unahang pagkakataon, tunay na nakita niya siya. Ang parehong matigas ang ulo ng mga mata bilang kanyang ama, ang parehong matigas na linya ng kanyang bibig, ang kanyang gulugod ay tuwid bilang isang sibat.
Isang bagay sa kanyang dibdib ang dapat masaktan. Nanay. Sa palagay ko mas mahusay kaming pumunta, bulong niya, nasira ang boses niya. Traitor. Hissed in Glebovna, ngunit nagsisimula na siyang tipunin ang kanyang mga bagay na may biglaang paggalaw. Kalahating oras mamaya, libre ang apartment. Tumulong si Egor sa isang pahayag nilagdaan ni Mark at ng kanyang biyenan pagtalikod sa anumang pag-angkin sa pag-aari. Kapag ang pinto sa wakas ay sarado sa likuran nila, pinayagan ni A ang kanyang sarili na huminga. Pagkatapos ay lumingon siya sa kanyang mga magulang. Naglakad si Tamara Ivanovna sa mga silid na may mabagal na hakbang, ang kanyang mga daliri ay hinahaplos ang mga sariwang ipininta na pader, ang mga walang laman na aparador na naghihintay para sa kanyang mga bagay. Anak na babae kung gaano kaganda ito, bulong niya, sumira ang boses niya. At so wow! Si Sergey Nikolaevich, na nakasandal sa kanyang saklay, sinuri ang mga madiskarteng handrail, ang malawak na mga pintuan, ang kawalan ng mga hakbang. Naisip mo ang lahat, sabi niya, mahigpit ang lalamunan niya. Kahit na ang mga detalye na hindi ko alam na kailangan ko. Si Egor, nang magpaalam, hinawakan sandali si Alina. Alam mo, hindi araw na nakakahanap ka ng isang taong handang lumaban ng ganyan para sa iyong mga mahal sa buhay. Kung kailangan mo pa, tumawag. Nang gabing iyon, habang tinutulungan ang kanyang ina na ayusin ang mga kaldero ng bulaklak sa bintana, muling tumunog ang doorbell. Tumayo si Mark sa pintuan, mga kamay sa kanyang bulsa, ang kanyang mukha ng isang maskara ng kawalan ng katiyakan. Maaari ba akong pumasok? Tumahimik si Alina, hinayaan siyang pumasa. Nais kong humingi ng tawad, nagsimula siya, ang kanyang mga mata ay naayos sa sahig. Sa iyong mga magulang. Dapat ay pinigilan ko ang aking ina. Wala siyang tama. At mayroon kang tama. Upang ikulong. Tanong ni A, ang kanyang tinig ay nagielo. 3 taon ng walang tulog na gabi. 3 taon ng paglunok ng kahihiyan. 3 taon na nangangarap tungkol sa bahay na iyon at alam niya ito. Alam mo, inakusahan niya. Alam at hayaan siyang gawin ito. Alam ko, ngunit hindi ko inakala na pupunta siya sa malayo. Nasira ang boses niya. Sinabi niya na kailangan niya ng isang lugar na dapat nating tulungan siya. Hindi ko masabi na hindi. Hindi mo magagawa, sabi ni Alina, mapait. Para sa kanya, ikaw ay walang hanggan. Para sa akin, hindi ka kailanman. Inabot niya ang kanyang kamay, hinawakan ang kanyang balikat na may isang pagkahiya na hindi na siya inilipat. Mahal kita, Gay. Dapat ba nating magsimula ulit? Huli na. Siya ay recoiled, na parang ang touch na iyon ay sumunog sa kanya. Ngayon nakita ko kung sino ka. At napagtanto ko na ayaw ko na maging asawa mo. Iniiwan mo ba ako? Siya stammered, mata malapad. Hindi. Umiling-iling si Alina, malalim na kalungkutan na pinapalitan ang kanyang galit. Pinalalaya kita. Bumalik ka sa iyong ina, Mark. Isang buntong, hininga. Hindi ka talaga akin. Ang tranquility ngayon ay naghari kung saan bago nagkaroon ng mga bagyo. At pupunta sila doon palagi upang linangin ito. Pagkalipas ng 5 taon, ang pagdiriwang ng bagong tahanan ay naging pamilya na ng 4. Sinundan ni Ana at Maxim ang kanilang anak na babae, si Polina, sa pamamagitan ng mga corridors ng bahay, habang ang pagtawa at tinig ay nakipag-ugnay sa hangin. Ang hardin ay umaapaw sa mga panauhin, mga kasamahan mula sa klinika, mga kaibigan na ibinigay sa kanila ng buhay pagkatapos ng labanan, mga kapitbahay na halos kamag-anak. Si Sergey Nikolaevich, na ngayon ay naibalik ang kanyang kalusugan at ang kanyang hakbang na matatag, ay nagpakita ng kanyang halamanan na may pagmamalaki ng isang taong nag-aani hindi lamang prutas, kundi pati na rin ang gantimpala ng mga taon ng dedikasyon. Si Tamara Ivanovna, naman, ipinamamahagi ang kanyang sikat na piroges na may kabutihang, palad ng isang taong nakakaalam na ang pagkain ay isang dahilan lamang sa mga pampalusog na kaluluwa. Kapag ang huling pagtawa ay kumupas sa gabi at ang mga magulang ay nagretiro sa kanilang sulok ng bahay, sina Ana at Maxim ay nag-iisa sa balkonahe na nakapaloob sa starry na kumot ng kalangitan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng mga salitang ipinagpalit na nila. Alam mo ba? Nagbulong siya,
ang kanyang mga daliri na naglalaro kasama ang rim ng kanyang baso ng alak. Minsan naiisip ko na ang episode na iyon, kasama ang apartment, ay ang pinakamahusay na bagay na maaaring mangyari. Kung ang aking biyenan ay hindi sinubukan na magnakaw iyon mula sa akin, marahil ay mas stuck pa rin ako kay Mark, paglunok ng kahihiyan, nang hindi natuklasan na ang buhay ay maaaring maging ganito. Minsan kailangan mong mawala ng isang bagay upang makuha ang lahat. Hinila siya ni Maxim, ang kanyang baba ay nakapatong sa kanyang buhok. At katotohanan. Ngunit kung ano ang pinapahanga sa akin ay kung paano, sa sandaling iyon, hindi mo lamang nilabanan, ngunit natagpuan ang mga tamang salita at tamang tao. Para bang lagi niyang alam ang daan. Ngumiti si Ana, ang kanyang mga mata ay nagniningning ng starlight, o marahil sa isang bagay na mas matanda, higit pa sa kanya. Ginawa ko lang ang gagawin ng sinuman upang maprotektahan ang mahal nila. Isang pause. At alam mo kung ano? Gagawin ko ulit ito. Nang walang pag-aalangan. Mula roon, nakita nila ang illuminated garden, kung saan sumayaw ang mga bumbero sa mainit na hangin sa gabi. Sa isang lugar sa likuran ng bahay, natutulog si Paulina, huminga ng mahina. Sa kabilang dulo, ang kanyang mga magulang ay nagpahinga, ligtas, napapaligiran ng pangangalaga na tinanggihan sila ng matagal. Minsan, naalala pa rin ni Ana ang araw na iyon sa araw na dumating siya, kasama ang kanyang mga magulang sa kanilang bagong tahanan at natagpuan ang kanyang biyenan, si Weisel at matagumpay, na muling inayos ang mga kasangkapan sa kanyang bahay. Sa oras na ito, parang katapusan ng mundo. Ngayon, nakita ko ito para sa kung ano ito, hindi isang pagbagsak, ngunit isang paglalakbay. Isa sa mga malupit na twist ng kapalaran na, sa huli, umiiral lamang upang itulak tayo sa direksyon ng kung ano ang talagang nararapat. At nandyan siya. Eksakto kung saan ito palaging dapat.